Patay ang dalawang bata at kanilang ina sa dalawang magkasunod na pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Santa Maria, Bulacan. Base sa investigasyon, nag-aayos ang kwitis sa isang trabahador nang biglang may nag-spark. Nagpanik ang trabahador at itinapon ang paputok. Dead on the spot ang 2 taong gulang na si Ashley Jane at 5 taong gulang na si Briley Jude. Naisugod pa sa ospital ang ina nilang si Mary Grace pero kalaunay binawian din ang buhay. Magdadala lang sana sila ng pagkain sa kanilang padre de pamilya na nagtatrabaho sa pagawaan. Di naman bababa sa 5 sugatan, ang may-ari ng pabrika ay giniit na kumpleto sila sa permit. Aksidente lang daw talaga nangyari. Ipinatigil muna ang operasyon ng kumpanya habang patuloy ang investigasyon kung may violation nga ang pagawaan. Facebook friends, idinetalya ni Kerwin Espinosa ang pagbibigay raw niya ng drug money sa iba't ibang pulis at taga-gobyerno kabilang si Senadora Leila de Lima. Sa Senate hearing, sinabi ni Kerwin na si De Lima ang pinakamataas na government official na binigyan niya ng pera. August 2015, tinawagan daw ni Albuera Police Chief Jovi Espirido si Kerwin para ilapit ang nooy driver bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan. Pagtawag ni Dayan kay Kerwin, sinabi raw ni Dayan na kailangan ni De Lima ng pondo para sa eleksyon 2016. 8 million pesos daw ang kabuang halaga ng perang ibinigay kay De Lima na tinanggap daw ni Dayan. O isang beses sa Baguio City raw nag-abutan ng pera. Bagamat inamin niyang tumanggap ng pera kay Espinosa para raw kay De Lima, sinabi ni Dayan na nangyari raw ang mga transaksyon taong 2014 at hindi 2015. Hanggang 2014 lang daw nagtrabaho si Dayan para kay De Lima. Hindi nagtanong si De Lima kay Espinosa. Sa halip, mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon ni Espinosa. Tingin din niya tinatakot daw si Kerwin kaya napilitang idiin siya. Bagay na itinanggi naman ay tinuturong drug lord. Idinetalye rin ni Kerwin Espinosa ang mga pulis na binigyan umano niya ng protection money. Kasama raw ang isang General Dolina na binigyan niya ng pera sa pamamagitan ng isang Victor Espina. Nabigyan din daw si Superintendent Marvin Marcos ng CIDG Region 8 na humingi pa raw ng tulong para sa pagpupondo ng kampanya ng misis niyang tumakbong Vice Mayor nitong eleksyon. Pati si Chief Inspector Leo Laraga, inabutan ng pera na para raw kay retired Police Chief Superintendent Vicente Loot na dati ng pinangalanan ni Pangulong Duterte na protektor umano ng drug lord. Sina Marcos at Laraga ay sangkot din sa police operation na kinamatay ng ama ni Kerwin na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Pareho nilang itinanggi ang mga sinabi ni Kerwin. Si dating PNP Region 8 Director Asher Dolina, iginiit na wala siyang natanggap na protection money mula kay Kerwin. Ganito rin ang sabi ni dating Police General Vicente Loot. Kakasuhan daw niya mga gumagamit ng pangalan niya sa pangolekta ng drug money. Naging emosyonal naman si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig. Minsan daw kasi hindi na niya alam kung sinong paniniwalaan sa gitna ng mga isyu ng katiwalian sa hanay ng mga pulis. Sana raw maunawaan pa rin sila ng publiko at gusto raw talaga niya magkaroon ng mga reforma sa PNP. Nakadetain pa rin sa bata sa pambansa ang dating driver bodyguard at umano'y bagman ni Senator Leila de Lima na si Ronnie Dayan at nakatakda magsalita sa pagdinig bukas. Ayon kay House Committee on Justice Chairman Ray Umali, nakasama ni Dayan sa detention room sa Kamara ang ilang kaanak. Sa press conference sa Kamara kagabi, nilinaw ni Dayan na hindi siya gumamit o nagbenta ng iligal na droga. Pero sinabi niyang tumanggap siya roon ng pera mula kay Kerwin Espinosa para kay De Lima. Dagdag pa ni Dayan, sinubukan niyang humingi ng tulong pinansyal sa senadora nung nagtatago siya, pero hindi raw ito tinugunan ng senadora. Sabi naman ng House Sergeant at Arms, dati na raw gusto ni Dayan na humarap sa mga pagdinig tungkol sa bilibid drug trade. Pero meron daw pumigil kay Dayan kung sino hindi sinabi ng House Sergeant at Arms. Tingin naman ni De Lima, ginagamit lang si Dayan ng administrasyon para idiin siya. Proud daddy ang vocalist sa parokya ni Edgar na si Chito Miranda sa baby boy nila ng mga asawang si Neri Naig. Ipinost pa ni Chito sa Instagram ang picture ni baby Alfonso. Sa sports, may sure spot na ang De La Salle Green Archers sa finals ng UAAP Season 79 ng men's basketball. Ito'y matapos silang talunin ng Adamson Soaring Falcons sa score na 69-64. Kinundi na naman ang grupo ng alumni ng St. Scholasticus College ang anilay cyberbullying na natatanggap ng kanilang eskwelahan. May mga netizen kasing nagsasabing pinilit ang mga estudyante na sumali sa rally laban sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Git ng alumni group, hindi naman yan child abuse. Balikan natin ang mga pagpasabog na testimonya ni Kerwin Espinosa. Nagbigay raw siya ng drug money kay Senator Leila de Lima at ilang opisyal mismo ng pulisya.
Mga kapuso, ano ang sa inyo rito? Comment lang po. Now, my question is, Your Honor, we support you. Parang feeling ko, General, ikaw na lang ang pinagtitiwalaan ko. Ikaw na lang talaga ang pag-asa namin ng taong bayan. Because we believe in you. Now, the question there, General, is this. What are your next steps to clean up the ranks of the PNP? Naubos na lahat ng drug lord, General. We would love to know from you because we believe in you, General. What can we do to clean up the ranks of the law enforcement agencies because we are one with you in this? To bring back the trust and confidence of the Filipino people with the judicial system and the Philippine National Police. Your Honor, I cannot blame the public if they're losing trust and confidence to the police. Because I myself, sasabi mo nga, hindi mo na minsan alam kung sinong pagkatiwalaan. Your Honor, like for example, ito nangyari kay Chief Inspector Joby Espinido. Niligay ko siya doon as Chief of Police sa Albuera. Because buong paniwala ko, kahit hindi ko siya personally kilala, buong paniwala ko na he will be my talagang siyang mapagkatiwalaan ko sa instructions na binigay ng Presidente na we will fight to the last yung we will really fight drugs even though it will cost everything, our everything. Tapos ngayon, here comes nga, nandito si Kevin, in-implicate siya na nakatanggap ng pera. Minsan, Your Honor, pinapasadyos ko na yung sitwasyon namin sa PNP. Dahil gusto ko sana ma-reform yung PNP. Kasi mahal na mahal ko yung organisasyon namin. Pero ako'y hirap na. But I will never surrender. Sasabi ko rin nyo, if you survive playboard in the academy, sa PMA, you will survive the world. Kaya ko ito. Hindi ko ito urungan. Lilinisin ko ang PNP hanggat sa makaya ko. Hindi ko ito. Sinabi ko talaga, Presidente, Sir, hindi kita iwan sa laban na ito. I will be with you. Through thick and thin, no matter what. Ibubuhi, lahat ng kaya ko, gagawin ko. Pero, hanggang saan, yung publiko po, hindi namin sila nagtitiwala, medyo nahihirapan na rin kami. Nahihirapan na rin kami na mag-adjust dahil sa mga pangyayari. But please, understand Your Honor na kami po ay tao lang. Yung mga pulis na yan, nasisilaw sa pera, dahil din yan sa kahirapan, nasisilaw sa pera. Pero hindi ko sinasabi na gawin natin yung excuse. Dahil ako ay anak rin na mahirap. Pero never pa ako nasilaw sa pera. Sabi ko, mamatay man ako, hindi ko ipapalit yung aking serbisyo sa pera kahit na walang pagkain yung pamilya ko. But, sige lang, Your Honor, andyan na kami sa sitwasyon na yan. We will survive. We will survive. Kakayanan namin. In the end, sabi ni Presidente, tapusin natin itong laban na ito. We have the complete 6 years. Sana hindi makudita si Presidente, hindi ma-impeach para matapos namin ito. We will do everything humanly possible para linisin natin ang Pilipinas, Your Honor. Hindi ako Superman. Ako isang ordinaryong pulis lang
Pero since nilagay ako bilang Chief PNP ni Presidente, gagawin ko lahat, Your Honor. Gagawin ko. Lilinisin natin ito. Even it will cost my life. Yun lang po, Your Honor. As a Sure. former, Ulitin ko po, correction lang ko lang po yung sinabi ko, Your Honor. Minsan may time na I don't know who to trust, kung sino na yung, kung sino talagang in or out sa drug business. Pero sa totoo lang, Your Honor, marami pa akong polis na napagkatiwalaan. Marami pa akong nagtatrabaho, marami pa, Your Honor. Kaya ganun na lang ang tiwala ko sa sarili ko na kakayanin ko ito, Your Honor. Chairman, yeah, I just like to manifest. Kaya malaking paniwala po namin sa iyo. We believe in you, General. We truly believe in you that you can do it. You have our support. As a matter of fact, kami po dito sa Senado, we have filed several bills na doblihin, kung pwede, triplihin pa ang sweldo ng PNP. Dahil dyan nag-uumpisa, tama sinabi mo, General, nasisilawan sila ng pera. I apologize to have made you emotional, General. That was not my intention. My intention was to show you our support, that we believe in you, General. Thank you, Chairman. thank you. Ito, on the side of the table, if there's anyone here who understands kung ano yung law enforcement, especially yung buhay ng police, ako siguro yon. Ako, for one, I can speak for myself, I can give you so much leeway do sa inyong enforcement. Pero pagka masyadong blatant na,